Isa pong magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti at masayang kalagayan lamang po kayo. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay may isi-share naman po ako sa inyo, mga kaibigan, at nawa po ay ipaunawa po sa atin ng Panginoon itong aking ibabahagi po sa inyo na salita po ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, dito po sa Efeso chapter 5 verse 21, 22 hanggang 33. Sabi po dito sa verse 21, ang title po nito, mga tagubilin sa mag-asawa. Sabi po dito sa verse 21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 33, subalit, ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa oras na ito, sa kanyang salita na ipinagkaloob po sa buhay ko. At alam ko po na napakahalaga po ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Kaya mga kaibigan, yung tanong po na kamusta po ang ating buhay bilang mga may asawa, lalo na po sa kagaya ko na almost 41 years na po kami nagsasama ng aking mister. Ano na ba ang mga napagtagumpayan namin sa isa't isa? Hindi lamang po yung mga material na bagay, kundi ano na ang napagtagumpayan na karakter namin sa isa't isa. Dahil ang katunayan naman po talaga ay hindi po natin kilala yung ating mga pinili o yung mga choices natin na kapartner natin. Kumbaga, ng mga panahon din po ng buhay ko ay hindi ko po kilala ang Panginoon. Wala po akong tamang relasyon sa Panginoon. Kaya hindi ko po alam kung ano ang proseso bago mag-asawa. Dahil kadalasan, yung emotion, yung damdamin lang natin ang nasusunod. Kung ano ang gusto, ayun na ang ating sinusunod. Pero kailangan pala talaga ay kasama natin si Kristo sa pagpili ng ating mga mahal sa buhay o yung ating makakasama sa buhay, na meron po tayong pangako sa isa't isa na till death do us part. Yan, kamatayan lang ang makakapagpahiwalay sa buhay ng mag-asawa. So, ako man po ay nakaranas din ng mahirap na sitwasyon dahil sabi ko nga, hindi ko kilala ang lalaki na pinili ko na maging kasama sa buhay. Ibig sabihin, hindi natin kilala, hindi natin alam yung karakter, ano ba talaga ang kanyang tunay na karakter. Dahil ang mister ko, ng mga panahon na kami ay nag-uusap-usap naman, ay nagsasalita naman. Kaya lang, doon sa punto na hindi pa kami nangangalahati sa almost 41 years. Kumbaga halos ilang taon pa lang ang binibilang, ay doon ko na kita na hindi pala siya yung taong masalita. Hindi pala siya yung taong mahilig sa gathering. Hindi pala siya yung tao na kapag sinabi mong pupunta tayo doon, attend tayo ng ganito, ay hindi pala siya ang taong iyon. Kung gusto man niyang sumama, pero hindi mo siya pwedeng pasunurin sa gusto mo, na kailangan magsuot siya ng formal na damit, kasi formal yung aming pupuntahan. So, ibig sabihin, taliwas na taliwas po sa aking
um, pinangarap na makasama sa buhay. Hindi naman po yung gusto ko ilaging naka-dress to kill. Kumbaga kung ano po yung kasi ng okasyon ay magkasama po kami. Kaya mostly sa halos sa maraming pagkakataon ay ako lang po ang pumupunta at dumadating. Maliban lang po nung kami may inanak sa kasal, so magkasama po kami. Dahil sobra pong napakasimple ng aking mister. Gusto niya yung mga butas-butas lang na mga shorts kasi sabi niya ay yung kanyang opinion lang. Mas maganda daw yung simple. Para bang doon nagpapakita ng humility o yung kababaang loob, pero para naman sa akin kailangan ko magsuot ng maganda lalo na sa mga okasyon kasi sa pamagitan din ng pagsuot natin ng maayos na damit ay nakukuha po natin yung atensyon o yung respeto ng ating mga kapwa-tao, di po ba? Kasi ang tao maliban natin dyan, kahit nga maraming pera yan, marami po ako nakikita, maraming pera, pero hindi po pinapapasok sa isang sikat na restaurant kasi nakachinelas at butas-butas ang short. Kahit may pera ka pa, yun ang doon, patakaran. Sorry na lang, di po ba? So, ganyan po kami ni Mister. At kukwento ko po yung aking pagiging asawa din. Taliwas po sa ugali niya, ang ugali ko. Kumbaga madalas hindi kami magkasundo dahil siya gusto niya yung mga gamit niya lang, hindi ipahiram. Ako naman ipapahiram ko sa lahat ng nangihiram kasi kami yung meron So, ibig sabihin, ayokong maging madamot at hindi niya ako nadala doon sa kanya pagiging stricto sa gamit niya, kundi siya yung nadala ko doon sa tama. Kaya hindi po sa lahat ng oras pwede po tayong pasakop sa ating mga asawa. Yun po para lang sa atin kasi may kalayaan po tayo mga tuwiran, may kalayaan po tayo magbigay ng opinion at hindi naman po gugustuhin ng Diyos na madamot yung ating asawa ay pasasakop tayo doon, kundi gagamutin ng Panginoon yung karakter na kadamutan dahil ang Diyos naman po ang tagaayos. Kaya nga po may mga ganyang karakter sa isa't isang mag-asawa kasi nga kaming dalawa ay hindi po namin naranasan sa simula yung magkaroon ng tamang relasyon, totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kumbaga floating kami. Hindi namin alam kung paano. Dahil kapag bata ka pa, at the age of 20, ako po ay nag-asawa na, siya ay 23. Madalas ang kaisipan po ng mga bagong mag-asawa ay yung nagmamahalan lang, nagyayakapan lang, mag-holding hands, akbay ka, o ganyan. Na hindi natin nakita na matindi pala ang pagdadaanan ng mag-asawa. So, yun, kumbaga nagkabiglaan na, ganito pala katindi ang sitwasyon ng pagiging mag-asawa. Unang-una, habang tumatagal, na-experience din nyo ba yan? Kahit sabihin natin na mahal tayo ng ating asawa, no? Pero hindi pa rin nagtatapos doon para makilala natin sila. Na habang tumatagal, habang lumalaon ang panahon, lumilipas ang panahon, ay unti-unti natin nakikilala ang karakter ng ating mga kapartner sa buhay na ating pinili. Di po ba? Tayo po ang pumili. At ng mga panahon nga po ng aming simula, Mr. ay hindi po ako nagtanong sa Panginoon na, Lord, ito na ba? Nakakatuwa po ng sitwasyon. Dahil may mga sitwasyon po ng pag-aasawa na biglaan lang o kaya nag-rebelde lang. Yan. Yung mga tema na ganyan nung araw kasi uso nung araw yung mga paribi-rebelde, di po ba? Kaya hindi po natin natanong ang Panginoon kung ano ang tama. Pero sabi rin ng Panginoon, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay Kanya na rin kapahintulutan. So, ako po ay maingay, palakwento, kumikera. Ang mister ko naman po ay tahimik. Konti lang ang salita.
at seryoso. So, paano po ba kami tumagal? Almost 41 years, nagsama po yung maingay at ang seryoso. Ang nakita ko lang po dyan ay, ito po, magpasakop sa asawa. Yung, alam niyo po yung word na kahit galit na galit ka na, pero kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Kahit gusto mong sumabog, pero kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Bakit? Para sa kapayapaan, katahimikan ng pamilya. Kasi kami mag-asawa, yung mga bata, nung araw maliliit pa, hindi po nila nakikita yung aming mga sitwasyon na mag-asawa. Sinisikap po talaga namin na walang makita ang aming mga anak na habang sila ay bata pa ay meron kaming mga fight na maitanim sa kanilang isip. So, yun. Dahil nga po hindi tayo magkakakilala, kaya kalaunan ay lumalabas po yung ating mga original na karakter na ugali. Mahirap lalo na pag hindi kayo talaga magkakilala mula sa simula. Ay wala kang alam na background na magiging asawa mo. Kumbaga ay biglaan na lang at magbubulagaan na lang. Isa-isang lumalabas. So, bawat labas ng karakter, ako naman yung tipo ng babae na pinag-aaralan ko isa-isa ang karakter. Kasi kung hindi natin pag-aralan ang karakter at pabugso-bugso tayo, wala po tayong mabubuong pamilya. Wala pong mabubuong relasyon ng mag-asawa kundi wasak, hiwalay ang dikulor sa puti. At kung may mga anak na po tayo, ang unang-unang biktima po dyan ay ang ating mga anak. So, may kalayaan po tayo ng mga babae para ipaglaban ang tama, but in a nice way. Ngayon, kung ayaw man niyang sumunod doon sa tama, gawin pa rin natin ang tama. Hindi natin pwedeng pasunurin ang ating sarili sa mali. Kapag mali, kapag tama. At alam ng Diyos yan, na ang Diyos ay pumapanig doon sa tama, hindi sa mali. So, depende na lang po yan sa atin kung ano po yung way ng ating pagkikipaglaban doon sa nakikita nating tama at sa maling patakaran ng ating mga mahal sa buhay o ng ating kapartner na ating pinili. Choice natin yan eh. Siya ang pinili natin. So, pag-aralan din natin ang kanilang karakter. Unang-una, tayo talagang mga babae ang dapat na mag-aral ng karakter ng ating pinili na lalaki na makakasama habang buhay. Kasi sa totoo lang, tayo po yung tawag dito, tayo yung lakas nila. Parang tayo na sa backdoor, tayo na sa likuran ng ating mga asawa, tayo yung tagapanalangin, tayo nagsasabi sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang puso ng lalaking ito, baguhin mo ang kanyang pananaw, baguhin mo ang kanyang kaisipan, baguhin mo ang kanyang puso, baguhin mo ang kanyang buong pagkatao na hindi niya magawa ang mga bagay na yon upang hindi masaktan ang kanyang asawa at upang hindi mawasak ang buong pamilya. So yun po, hindi lang po tayo taga-abot o taga-tanggap ng sahod nila. Hindi lang po tayo yung taga-ayos ng ating sambahayan, kundi napakalaki po ng ating papel bilang mga babae. Tayo po yung nagtatahi ng mga punit, nagtatagpi ng mga butas, ano pa ba? Kapag nakikita natin na grabe na yung sakit, alam niyo po wala namang perpektong asawa na lalaki o babae. Pero kadalasan talaga babae yung nasasaktan, lalo na kapag yung expectation mo, kunyari, buong buo ka, 100%, pinili mo ang lalaking ito, minahal mo yan, buong buo yan. Tapos, sa simula ay kitang-kita mo namang mahal na mahal ka, mahalaga ka, at masaya naman. Tapos, doon sa kalagitnaan, biglang pumasok yung pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Yung hindi mo ini-expect, akala mo sa simula ay okay lang, masaya, maganda. Pero kapag sinubok na ni Satanas yung relasyon ng mag-asawa, diyan mo na masasabi kung paano ka mag-react bilang isang babae. Kailangan mo bang mag-iskandalo?
Kailangan mo bang ipaglaban ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa? Di po ba talagang meron ka talagang iniisip agad, tika muna yung kapakanan ng aking mga anak. Ayokong ipahiya ang mga anak ko, ayokong makita ng mga anak ko na nag-iiskandalo ako o ano pa man, whatever, kung ano man ang reason dyan. Kundi talagang tayo mga babae ay kailangan natin ang self-control. At ang isa pang pinag-aawayan ng mag-asawa yung pagsiselos. Salamat sa Diyos dahil hindi po ako silosa. Yan. At hindi ko rin po alam kung mister ko nagsiselos dahil hindi nga po umiimik. So, ang hirap pong pakiramdaman kapag ang ating kapartner sa buhay ay hindi umiimik. Kumbaga, yung pagpapakita lang ng kanyang pagmamahal ay with action. Pero sa pamagitan ng salita ay kulang ang salita. Ano po. At pinag-aralan ko pong lahat yan. Kaya sabi ko nga, kahit bata pa tayo, kailangang harapin natin yung simula pa lang ng taon ng pagsasama. Talagang ups and down din po talaga. Patambling-tambling din po yung aming relasyon ng mag-asawa. Kasi ako, lalo na ako, siya po ay pasensyoso, ako hindi. Madali po ako mag-react. Pero salamat sa Panginoon kasi at the age of 1986 o 23, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Na-restore rin po ako ng Panginoon. Pero sabi ko nga, hindi pa rin yun ang panahon na ako ay nagpapasakop sa aking asawa. Kundi salamat sa Diyos dahil ang salita ng Diyos talagang yan po ang kailangan natin. Kasi yan po ang magtatama, mag-ayos at nagbibigay ng lesson sa atin sa bawat araw na itong ating gawin. Na kailangan talaga natin magpakumbaba. Kapag mahalaga po sa atin ang dignidad ng ating pamilya bilang isang asawang babae, kat nasasaktan na tayo. Nasasaktan na yung puso natin, nasasaling na yung ating ego, kumbaga. Yung akala natin sa simula ay napakaganda at napakaganda naman talaga. Pero dumadating talaga sa buhay ng mag-asawa yung pagsubok na hindi mo alam kung saan ka susuot. Hindi mo alam kung anong reaksyon mo. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo. So, salamat sa Panginoon kasi ang Diyos naman ay hindi po tayo bibigyan ng pagsubok na higit doon sa kalakasan na binigay niya sa atin. Kundi yung kapantay lang ng kalakasan na ibinigay niya sa atin. Hindi po madali ang buhay mag-asawa. Hindi po madali ang magpasakop sa asawa. Hindi po madali ang magpatawad, hindi po madali ang umunawa, hindi po madali ang magtiis. Uy, grabe. Yung nagtitiis ka sa mga karakter na isa-isang lumalabas, tapos nagtitiis ka pa sa sitwasyon ng buhay, nagtitiis ka pa sa mga problema, iba't ibang uri ng problema. Paano na? Kaya pa kaya? Mananatili pa kaya? Sa pamilya, siyempre po, kailangan manatili. Kasi nga, para sa akin, yun ang choice mo eh. Pinili mo yun eh. So, kailangan maging handa ka din at pag-aralan din lahat ng labanan. Kung paano po ito maayos, kung paano po ma-troubleshoot, saan ba nagsimula, saan nagkulang, saan nagkamali, at saan lumabis. So, ganun po yun. Kung ako siguro ay isang babae na mapaghanap sa asawa, baka matagal na pong pariwara ang buhay ko o pariwara ang aking pamilya. Pero sabi ko nga po, mula nung ako nagkapamilya, sila lang po yung matatawag ko na kayamanan ko sa buhay. Di po ba? Parang, meron na akong mga anak, meron akong asawa, higit sa lahat, meron akong mga anak. So, yan yung mga kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. So, kapag ipinagkatiwala ng Diyos, iingatan po natin yan. Di po ba? Kapag meron po tayong mga pamangkin, tapos hinahabilin sa atin, di po ba mas iniintindi pa natin yung mga pamangkin natin kaysa sarili nating anak? Ano yung pag-iingat? So, ako naman po,
sa maagang sitwasyon ng aking pag-aasawa, unti-unti ko pong naunawaan na, tika muna, ito na yung pinasok kong buhay. Meron na akong sariling pamilya, so gagawin ko naman ang lahat para yung pamilya ko buo, matibay, at hindi kami magkakawatak-watak. Dahil sa simula talaga, mga kaibigan, hindi po ako nangarap ng mayaman na lalaki. Hindi po ako nangarap ng mayaman na buhay, kundi sabi ko nga po, yung meron lang akong kasama na lalaki na yung nag-aararo sa farm, nagtatanim ng mga gulay o kaya mangingisda, basta hindi lang ako sasaktan, okay na po yun, masaya na po ako doon. Tapos yung may bahay kami na kubo, yari sa kawayan, na pagdating ng hapon, magkasama kami, nagkukwentuhan habang tinitignan yung paligid. Yan yung mga di ba? Yan yung mga pangarap ng mga kabataan ng araw. Simpleng buhay lang taga. Hindi po ako nangarap ng mayaman na lalaki, bagamat meron po talaga akong kakilalang ganun at hindi lang po isa. Pero hindi po talaga niloob ng Diyos na mapunta ako sa kanila, kundi dito po niloob ng Diyos na mapunta ako dito sa aking asawa. Kasi kapag nakita ko na po yun, pag nilagay po ako ng Diyos doon, baka lalo ako maging mayabang, lalo ako magiging arrogante. Pero pag nilagay ka ng Diyos dito sa mababa, kung mataas man yung expectation mo sa buhay mo, ibabagsak ka talaga ng Diyos hanggang sa matutunan mong magpakumbaba sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi talagang maaga ko pong yung sineryoso yung pagiging buhay may asawa, na mula nung ako'y nagkaanak, iingatan ko itong aking mga anak, iingatan ko itong aking pamilya, at kahit anong mangyari, ang pamilya ko ay hindi mawawasak, hindi magugulo, kahit ano na ang sitwasyon ng buhay. So, habang tumatagal ang panahon na lumilipas, ay napag-aralan ko din yung mga bagay na parang hirap-hirap, lalo na mga ugali. Ako po ay taga Romblon, mister ko taga Norte. Magkaiba po ang aming pananaw sa buhay at kinalakihan na kultura. Kaya ang hirap po. Hindi po ako kumakain ng dinding. At sa pamagitan ng hindi ko pagkain ng dinding ay isang malaking isyu sa buong barangay na ang asawa ni Valentino ay hindi kumakain ng dinding. Sa kasapladahan ko naman po nung araw, sinasabi ko naman. Kasi naman nakita ko naman talaga yung bagoong, parang may uod yung napatay na uod. Doon sa amin sa Romblon, yung ginagawang bagoong galing pa sa dagat, tumatalon-talon pa yung mga dilis, tapos gawing bagoong, tapos walang uod. Tapos nakita ko po yung dinding nilalagyan ng bagoong. Sabi ko nga po, parang sabaw ng washing machine. Pero hindi po ako namimili ng pagkain, mga kaibigan. Basta ako, ang gusto ko lang, pag sinabi kong ayoko talaga, ayoko, wag mo akong pipilitin. Ganyan po ako nung araw. At salamat sa Panginoon at nagkaintindihan naman po kami ng mga taga-norte. Hirap po kapag hindi po natin kultura, magkaiba yung kultura ng mag-asawa. Lalo na kapag medyo may pride ang karakter ng babae, mahirap po yan pasunurin at mahirap po yan magpasakop. So, ganoon lang mga kaibigan, kailangan lang po natin magpasakop sa Panginoon, una sa Panginoon, para matuto rin po tayo magpasakop sa ating mga asawa at tanggapin, pag-aralan, pagtiyagaan, pagtiisan yung kanilang mga kahinaan. Kasi kung yung maganda lang ang ating gugustuhin sa kanila at yung mga mali at pangit ay ayaw na natin, ay hindi po talaga tayo tatagal sa labanan bilang mag-asawa. Pero kung lahat po yan tinatanggap natin, pinag-aaralan natin kung paano natin yan sakyan, yan, kung paano po natin yan ayusin, tatagal po tayo sa labanan, higit sa lahat sa pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, kapag nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos, maunawaan po natin, makakapasok na po yung pagtitiis, yung katyagaan, dahil ang pinakamahalaga doon na tema kung bakit tayo nagtitiis, kung bakit tayo nagmamahal kahit hindi nakaibig-ibig kung minsan, para lang po sa ating pamilya, para lang mabuo,
yung ating pamilya. Pero may kanya-kanya po tayong rason sa buhay, ha, mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay ganito. Kumbaga hindi naman natin kasi alam kung anong kwento ng buhay ng bawat isa. Bakit may naghihiwalay, bakit may nag-aaway, bakit nawawala ang respeto, bakit nawawala ang pagmamahal. May mga dahilan po yan. Ibig sabihin, kasi ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, kapag hindi ka matibay na babae, wala talagang 100% na lalaki na laging tama ang ginagawa. Never. Kahit man nga minsan Kristiyano na ay nakakagawa pa ng mali, ano po. Pero kung yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, tapos pag tinitigan natin yung ating mga anak, hala, paano kaya? Pag naghiwalay kami ng asawa ko, paano naman ang mga anak ko? O di ko ba? Laging anak dapat ang ating isipin. O ngayon, kung maghiwalay man talaga, tayo mga babae, atin pa din yung mga anak natin. Sila na yung ano natin buhay natin. Kumbaga sila yung mga kayamanan natin at pinagkatiwala ng Diyos. Ngayon, kapag nagpabaya po tayo bilang nanay, bilang magulang, ay hindi po tayo kalugod-lugod sa Panginoon o hindi tayo katiwa-tiwala sa ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. So, ganun lang talaga ang sitwasyon ng buhay mag-asawa. Tapos sabi nga po dito sa verse 33, subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. O di po ba? Igalang. Sa mga lalaki naman, mahalin. O di po ba? Ako ang masasabi ko lang kapag natutunan po ng asawang lalaki at asawang babae yung totoong pagmamahal ni Kristo at atin na po nararanasan yan, hindi po natin kayang saktan ang ating mga asawa. Hindi po natin kayang saktan ang kanilang damdamin kasi nga andun na yung pag-ibig ni Kristo, hindi po ba? Hindi naman mapanakit ang pag-ibig ni Kristo, kundi magmamahal lang talaga ito. Talagang andun yung pangunawa, andun yung pagtitiis, andun yung katsagaan, kahit minsan nakakainis na talaga, o di po ba? Pero andun pa rin po yung katsagaan natin. Kaya, ang kauna-unahan po talagang dapat na maranasan ng isang babae at ng isang lalaki na gusto ng mag-asawa ay yung pag-ibig ng Panginoon at makukuha po natin yan, mararanasan natin yan ang pag-ibig ng Diyos kapag meron po tayong tamang relasyon sa Panginoon, tamang pananampalataya sa Diyos at tamang pagsuko ng ating buhay sa Panginoon at totoong pagsisisi ng ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kung 50% lang po ang ating gagawin, ay pwede po tayong manumbalik sa buhay natin o pwedeng bumalik po tayo doon sa buhay na hindi tama sa harapan ni Kristo. Talaga pong nakakatuwa minsan ang buhay Kristiyano ng mga babae at lalaki na magkasama sa buhay. Yung word po na asawa, hindi po ba? Parang binigis ng dakilang pag-ibig ng Panginoon na kahit minsan ay hindi na talaga kaibig-ibig, pero andoon pa rin ang pag-ibig ni Kristo na kailangan mo pa rin itong ipadama, ipasa at gawin dahil yon ay isa sa uri ng ating pagpapasakop sa Diyos. Kaya ako ang ano ko lang po dyan yung mga ingredients ko po dyan sa buhay bilang isang asawang babae. Yung aking pananalig sa Panginoon, yung aking panalangin sa Panginoon, yung itinuro ng Diyos na pagpapatawad, yung itinuro ng Diyos na pagtitiis, yung itinuro ng ating Diyos na katyagaan, at yung itinuro ng Diyos na respeto. Yan. Ako po, dumaan din po kami mag-asawa sa trial. Grabe talaga na kahit mag-asawa na kami meron pang nagpapadala ng love letter.
Pero lahat po yan ay pinapakita ko sa mister ko at tinatawanan lang namin. Tapos pag nakikita ko ang mga ganong tao, ay lalo kong pinapakita sa kanyang harapan yung paggalang ko sa aking asawa. Kasi di po ba, may asawa na tayo, kailangan mag-concentrate na po tayo sa ating buhay bilang may asawa. At yung dapat laman ng ating isipan ay yung lalaki na lang na ating pinili na makasama sa buhay. Hindi na po natin kailangan mag-isip o sumagi man lang sa ating isipan na magkaroon pa tayo ng damdamin sa mga nakaraan at nakalipas na panahon, di po ba? Kasi alam po ng Diyos ang laman ng ating isipan, alam po ng Diyos ang laman ng ating puso, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa bilang mga asawa, di po ba? Ako po talaga ito, straight na po ito na mensahe ko, ano po. Napakadami pong pumapasok sa aking, sa ngayon po ito na 60 years old na tayo. Pumapasok ng mga message request ng mga kakilalang dati. Pero hindi ko po yan binabasa. Delete ko po yan. At kapag meron naman pong mga nag-friend request na hindi naman na kailangan kasi mag-friend request. Di po ba kasi may kanya-kanya na po tayong sitwasyon, ayaw po natin makapanakit sa damdamin ng mga mahal natin sa buhay. Hindi ko po yan tinatanggap. Kahit isa po ay wala po akong tinatanggap. Kasi ang lahat ng nakalipas at nakaraan ay nakaraan na. Malaya na po tayo doon. Pinalaya na po tayo ng Panginoon doon. Kailangan po natin mag-concentrate, being seryoso bilang mga asawang babae. Manatili po yung respeto natin at pagpapahalaga sa ating mga asawa bilang mga babae. Kasi pag ganun din po ang uri ng karakter ng isang babae, andun din po yung pagpapahalaga at pagmamahal ng asawang lalaki. Ano po. So, dumaan na po kami ng ating mister sa matinding mga pagsubok ng buhay. Andiyan yung kahirapan. Grabe, matinding kahirapan. Andiyan na po yung matinding kaapihan. Yung mga sitwasyon, mga rejection, mga panahon na nagkakasakit ang aming mga anak. Wala kami kapera-pera, walang pambiling bigas, walang pambiling ulam. Pero, tiniis ko rin po na hindi humingi ng tulong sa aking mga kamag-anak sa Sibuyan Island. Alam naman po ng karamihan sa atin, meron pa akong kapatid na seaman na mga panahon na yun. May kapatid po sa Amerika. Kahit pa paano, may bigas po kami at palay doon sa Sibuyan Island. Pero tiniis ko po. Kung ano lang po yung kaya na ibigay sa amin ng aking asawa, yun po ang aking pinagtitiisan kasi ayoko po na mawala ng respeto ang aking mga pamilya sa aking asawa na sasabihin, grabe, kinuha-kuha ka niya o wag. Pagdating ng oras, ganyan palang buhay ang maibibigay niya sa'yo. Alam niyo po mga kaibigan, no? Hindi ko po yan ikinakahiya. Kahit anong hirap na ng buhay namin, hindi po ako dumadaing. Kaya lang yung mga mga kapamilya ko sa Sibuyan Island. Mga po yan mangungula. Talagang kusa po silang tumutulong sa amin. May mga time pa na yung kapatid kong bunso, siya ang nagbabayad ng katulong ko o yung kasambahay ko para alagaan ang aking mga anak. Meron pong nagbibigay ng ayuda. Kumbaga hindi naman po ako pinabayaan talaga ng aking pamilya sa Sibuyan Island. Pero hindi pa rin po ako doon umasa. Talagang hook or by crook, sabi ng mga kabataan. Gagawin namin mag-asawa lahat ng aming kakayanan para mapalaki ang aming mga anak, para mas suportahan ang aming pamilya. Ganun lang po Hindi ko po naging ugali yung umiyak na, hirap na ako. Ganito, hindi po. Every time po na matindi ang labanan namin sa buhay ng aking mister, lalo po ako nagiging matapang na harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Pinagdaanan ko na po yan ang mga simula na mga hindi kami nagkakaintindihan ng mga in-laws ko. Kasama po yan sa buhay na mag-asawa. Akala nyo kayo lang, yung babae at lalaki lang. Kasama po yan ang mga in-laws. Andyan po muna, magsisimula po muna yan sa gera bago po magkakaintindihan, bago po magpapatawaran yan, at bago po yan maging tahimik ang lahat. Ganyan po ang mga sitwasyon ng buhay. Yung aking mister, inuwi ko po yan sa Sibuyan Island
Yung mga panahon ng kabataan po ng isa kong kapatid, si Kuya Mio, tinututukan po yan ng baril na, uy, iwanan mo yung kapatid namin. Hindi ka namin tanggap sa pamilya, pero ako po yung nakikipaglaban na pag pinalayas mong asawa ko, kasama niya akong aalis. Walang maiiwan dito sa Sibuyan Island. So, dapat po tayong mga babae ay kaya din po natin ipaglaban yung ating mga asawa. Nakita po natin yung pagpapahalaga sa kanila at respeto para mairespeto din po sila ng ating mga pamilya. At yun nga, lately, ay nagkaintindihan ako. Sila na nga ang magka-vibes at lagi silang napapagkamalang sila ang magkapatid. Ako na lang yung hipag ni Mio. Ako na lang yung hipag ni Idel. Kasi halos magkakamukha sila. So, purihin ang Panginoon, mga kaibigan. Ngayon po ay 61 na ako sa May 25. Si Mr. naman ay nag-63 na noong February 14. At andito pa rin po kami. Sabi ko nga po, ang Diyos na ang nagbigay sa amin ng kalakasan na maunawaan ang isa't isa. Talagang may time talaga po. Lalo na ngayon, kumbaga pag senior citizen ka na, parang kung minsan nagiging emotional ka, kung minsan ay nauubos ang pasensya mo. Pero kumbaga sa mga stage o sa isang pelikula, minsan kailangan mo lang maging artista. At pagkatapos mong magampanan yung karakter ng isang artista, okay na naman. So, ganun lang po yan mga kaibigan. Manatili lang po yung ating pagmamahal sa pamilya, yung ating respeto sa isa't isa. At sa mga kabataan, gusto kong sabihin sa inyo, yung mga bago pa lang mag-asawa, huwag ninyong madalas ikwento yung mga nangyayari sa buhay ninyong mag-asawa kasi hindi po yan nakakatulong. Kung meron man po tayong pagkukwentuhan, sa Diyos po tayong magkwento at sa mga magulang natin. Yan. Pero sa mga kaibigan, kapitbahay, kakilala o kung sino man, huwag po natin ibahagi ang kwento ng ating mga buhay may asawa, lalo na po yung mga masisila na sitwasyon. Ano po? Kasi dyan po nawawala ng respeto ang ating mga kaibigan sa ating mga asawa, magpababae, magpalalaki. Yung mga chismosong mga lalaki, meron po ako nakikita, mga chismosong lalaki, nililibak nila yung kanilang mga asawa. Ayaw ko yun. Galit na galit ako sa ganun. Kaya pag meron po ako naririnig na ganun, basta kakilala ko, nakakatikim ko siya ng sermon sa akin. Sabihin ko, nililibak mo yung asawa mo, pero mamayang gabi, katabi mo naman yan. Meron din ako nakikita, binubugbog ang asawa. Anong kapal ng pagmumukha mo? Nabubugbugin mo yung asawa mo, tapos mamayang gabi, tatabihan mo. Grabe. Walang respeto sa asawa mo. Alam mo yung mga lalaki na binubugbog ang asawa, tapos tatabihan uli pagdating ng gabi? Wala pong kwentang ugali ng ganun isang lalaki. Galit na galit po sa ganun. Nawawalan pa ako ng respeto sa kanyang klaseng lalaki. At tandaan po ninyo, mga asawang lalaki, kayo po ang may malaking responsibilidad sa relasyon ninyong mag-asawa. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Panginoon dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. So, kung ayaw nyo masaktan, yan. Kung ayaw nyo masaktan, huwag nyong hayaan ang inyong sarili na makagawa ng mali. Dahil hindi nyo rin kontrolado ang damdamin ng inyong mga asawang babae. May mga babae na kung kaya mo, kaya ko din. O ngayon, yung ginawa mong mali, nasaktan mo ang puso niya at ginawa din niya sa'yo, mas malaking sakit ang balik sa mga asawang lalaki, di ba? So, huwag niyo pong gagawin. Pinili niyo po yan. Nagdesisyon po kayo na yan ang makakasama ninyong babae. So, panindigan niyo hanggang sa huling hininga. So, yun lang mga kaibigan, at sa akin namang mga kapwa asawang babae, manatili po yung ating pagmamahal sa ating pamilya, pagmamahal higit sa lahat sa Panginoon, yung banal na pagkatakot sa Diyos.
at respeto sa Panginoon, respeto sa ating mga asawa, sa ating mga anak, respeto sa ating buong pamilya. At kung tama, ay gawin po natin yung tama at iwaksi po natin yung mali. Para po masaya yung buhay natin. Na kahit man po masalimuot kung titignan, hindi po talaga madali hindi masaya ang buhay may asawa. Ako na nagsasabi, kahit nga may pera pa dyan, yung iba ng mga kaibigan ko, hindi sila namumroblema ng pambiling bigas, ulam, lahat-lahat. Pero madalas hindi pa rin sila masaya sa kanilang mga kapartner. At ang tunay na kaligayahan ng mag-asawa ay hindi po nagmumula sa puso ng bawat isa, kundi sa ating Panginoon. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, tiyak na tiyak po. Umiiyak man tayo minsan, pero naninibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, yun lang mga kaibigan. Hanggang dito na lang po ang ating konting sharing. Kung may time pa po kayo para mabasa niyo po yung the whole Efeso chapter 5 verse 21 hanggang verse 33. Basahin niyo po. At hilingin niyo rin po sa Holy Spirit na maunawaan niyo po yung salita ng Diyos. At ang salita lang po ng Diyos ang nagpapatibay ng bawat relasyon ng mag-asawa. Yan. Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.